Mga kaibigan, kayo po'y patuloy na nanonood ng programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Ang tinatalakay po namin ng kapatid na Dan ay tungkol po sa naging malaganap na paniniwala ng marami na ang Panginoon Diyos daw ay binubuo ng tatlong persona. Yan ang doktrina ng tinatawag na Trinidad. Opo. Na pinaniniwalaan ng Iglesia Katolika Romana at ng iba't ibang sektang protestante. Batay po sa unang bahagi ng ating tinalakay ay pinatutunayan po ng Biblia na wala pong ibang Diyos maliban sa Ama. Pinatunayan ng ating Panginoon Kristo na ang Ama lamang ang iisang tunay na Diyos. At batay po sa aklat mismo ng Iglesia Katolika, kapatid na Dan, ipinaglingkod natin, ang katawagang Trinidad ay ipinilalagay daw na ang kumatha niyan ay si Tertulliano. Opo. Kaya ipaglingkod na natin sa ating mga kaibigan, kapatid na Dan, ano po ang katunayan, batay po sa patutuon ng mga apostol, na ang Panginoon Kristo ay tao sa kanyang likas na kalagayan at labag po sa Biblia na paniwala ang Panginoon Kristo ay tao na, Diyos pa. Mga kaibigan, babasahin po namin ang mga talata ng Biblia at makikita po ninyo sa inyong mga television screens, ito po ay mga patutuo ng mga apostol tungkol po sa likas na kalagayan ng ating Panginoong Kristo. Unahin po natin ang nakasulat sa unang Timoteo 2:5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Sa Gawa 2:22-23, mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit, ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasyat pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Sa Mateo 1:20, datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Mula po sa mga patutuo ng mga apostol, ay napatunayan po natin, mga kaibigan, na ang ating Panginoong Kristo ay tao sa kanyang likas na kalagayan. Kaya nga, kapatid na Dan, ayon mismo sa patutuon ng ating Panginoon Kristo, ay pinatutunayan ba niyang siya'y tao at hindi siya Diyos? Opo, kapatid na Vic. Mga kaibigan, subaybayan po ninyo itong nakasulat sa Juan 8:40. Pahayag po ito mismo ng ating Panginoong Kristo. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ang Panginoong Kristo po mismo ang nagpapatotoo na siya po ay tao. Ano man pong pagtuturo ukol sa likas na kalagayan ng ating Panginoong Kristo na iba, kapatid na Vic, iba po sa aral ng mga apostol, iba po sa ipinahayag mismo ng ating Panginoong Kristo patungkol sa kanyang sarili, ay hindi na po katotohanan nyo. Hidwang pananampalataya na po ito po'y isang kasinungalingan at sigurado po, hindi ikapagmamana ng kaharian ng ating Panginoong Diyos. Kaya, ang dapat pong gawin ng tao dyan, kapatid na Vic, ay dapat pong itakwil niya ang ganitong pananampalataya. Ngayon, ang sabi ng iba ay, wala namang kayo nabasa doon sa talata na ipinahayag ni Kristong siya'y tao. Wala kayo nabasa na hindi sa Diyos. Kaya, ipaglingkod natin sa ating mga mahal na televiewers. Mapatutunayan po ba, mga kaibigan, sa Biblia na ipinahayag, itinuro ng ating Panginoon Kristo na iba siya sa Panginoon Diyos, katumbas hindi siya Diyos? Mababasa po natin yan at mapatutunayan, kapatid na Vic. Babasahin po namin ang nakasulat dito po sa Lucas 24:36-37. At samantalang kanilang pinag-uusapan ang mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila at sa kanila'y nagsabi, Kapayapaay sumainyo. Datapwat sila'y kinilabutan at nangahintakutan at inakala nila na nakakakita sila ng isang espiritu. Itong mga binasa po namin ay nangyari nang ang ating Panginoong Kristo po ay napakita sa mga alagad
noong siya, kapatid na Vic, ay nabuhay na pong mag-uli. At meron dong parang naging maling akala yung iba. Inakala po nila, kapatid na Vic, na sila po ay nakakakita ng isang espiritu o inakala po nila ng ating Panginoong Hesus ay naging espiritu. Sapagkat alam nila na ang Panginoong Kristo ay namatay at inilibing. Opo. Pagkatapos nang siya ay buhay mag-uli ng Panginoon Diyos, napakita sa kanila, yun nga, mga kaibigan, inakala nila na ang Panginoong Kristo ay espiritu. Ngayon, sino ba yung espiritu na inakala ng mga alagad nang kanilang makitang muli ang Panginoong Kristo? Dito po sa Juan 4:24, ganito naman ang ating mababasa. Ang Diyos ay espiritu, at ang mga sa Kanya nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Ayon po sa ating Panginoong Kristo, ang Diyos ay espiritu. Kaya po nang mabuhay na mag-uli ang ating Panginoong Kristo, inakala po ng mga alagad na siya, ang ating Panginoong Kristo, ay naging Diyos. At paano pinatunayan, kapatid na Dan, ng ating Panginoong Kristo na siya ay hindi espiritu, katumbas, hindi siya Diyos? May binanggit po siya sa mga alagad, kapatid na Vic. At ito po ay nakatala sa Lucas 24:38 hanggang 39. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y nangagugulumihanan at bakit nangyayari ang pagtatalo sa inyong puso? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espirito'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Pinatunayan po ng ating Panginoong Kristo na siya ay hindi espiritu o Diyos. Sinabi po niya, kapatid na Vic, sa mga alagad na kausap po niya, na nakakita sa kanya noon nung siya'y mabuhay na mag-uli, na ang sabi niya sa mga alagad na tingnan siya, hipuin nila siya, sapagkat ang isang espirito'y walang laman at mga buto na gaya ng nakikita nilang nasa kanya. Ipinakikita niya kasi dyan yung pruweba Opo. na siya iba sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat ang Diyos sa espiritu, ang Panginoong Kristo naman ay may laman at may buto. Sa mga tweet, kapatid na Vic, mga kaibigan, ang sinasabi po ng iba na hindi naman daw po natin nababasa sa Biblia na sinabi ng ating Panginoong Kristo na hindi siya Diyos, pinatunayan po niya sa pamamagitan po ng kanyang mga pahayag nung sabihin niya na siya ay hindi espiritu. Ang katumbas po nun, kapatid na Vic, ay hindi siya Diyos. Ngayon, ang sabi nila ganito nung ang Panginoong Kristo ay narito sa lupa, siya'y tao. Kaya lang, yun nga, nagkaroon ng paniniwala yung iba, kapatid na Dan, mga kaibigan, na nang umakit na raw sa langit ang Panginoong Kristo, naging Diyos na siya. Kaya alamin po natin sa Biblia, hindi sa pamamagitan ng ating opinion, hindi ng ating kuro-kuro o palapalagay, Opo. ayon po sa nakasulat sa Biblia, nang ang Panginoong Kristo ay nasa langit na, ano po ang katunayang hindi siya naging Diyos, kundi namamalaging siya ay tao sa likas na kalagayan. Ang babasahin ko po ay nakasulat sa Ebreo, sa 10 at sa talatang 12. Ganito pong mababasa natin. Subalit ang taong ito, matapos siyang makapaghandog ng isang alay para sa mga kasalanan magpakailanman, ay umupo sa kanang kamay ng Diyos. Ang ating Panginoong Kristo po ang tinutukoy dito, na naghandog ng isang alay para sa mga kasalanan at pagkatapos ay naupo sa kanan ng ating Panginoong Diyos. Napansin po ba ninyo sa unahang bahagi ng talatang binasa namin, binabanggit po na ang taong ito, na siyang naghandog ng kanyang sarili para sa kasalanan, ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At nang ang Panginoong Kristo ay naupo na sa kanan ng Diyos doon sa langit, ay ano pa rin ang kanyang namamalaging likas na kalagayan na itinuturo po ng Biblia. Na malagi siyang tao, kapatid na Vic. At yan ay maliwanag pong nakasulat sa Biblia. Sa makatwid, mga kaibigan, kahit nang ang ating Panginoong Kristo ay nasa langit na, ay namamalaging tao ang kanyang likas na kalagayan. Hindi po siya ang Diyos. Namamalagi po ang katotohanan na ang Ama ang iisang tunay na Diyos at ito ang ikapagmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, kapatid na mahalagang matandaang mabuti ng ating mga mahal na televiewers ang mga katotohanang tinalaki natin mula sa Biblia. Opo. Sa pagkakataong ito, mga kaibigan, makikita po niyo sa inyong mga television screen na pinatutunayan po ng mga apostol na ang Panginoong Jesucristo ay tao sa kanyang likas na kalagayan. Pinatunayan mismo ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay tao
sa kanyang likas na kalagayan at hindi siya ang tunay na Diyos. Pinatutunayan po ng Biblia na ang Panginoon Jesucristo ng buhayang mag-uli ng Panginoon Diyos ay namamalaging tao sa kanyang likas na kalagayan. Pinatunayan ng ating Panginoon Jesucristo na ang Ama ay Espiritu, walang laman at walang buto, at pinatunayan niya na siya ay may laman at may buto. Ayon sa Iglesia Katolika, ang katawagan o terminong Trinidad ay wala sa banal na kasulatan. Sinasabi ng Iglesia Katolika na ang pagkakakathan ng katawagang Trinidad ay ipinalalagay na gawa ni Tertulliano. Namamalagi pong katotohanan ang Panginoon Jesucristo ay tao sa kanyang likas na kalagayan hanggang sa ngayon ay nasa langit na, hindi na bagong katotohanan na siya ay nananatiling tao. Ang paniniwala at pagkakilalang ito ang maghahatid po sa atin sa pagtatamo ng kaligtasan. Kaya nga ito rin ang sinampalatayanan nung ating na-interview. Opo. Kaya nga hanggang ngayon ay masigla siyang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Balikan po natin ang kanyang paglalahad. Patunayan ko po na Iglesia ni Cristo talaga ang maliligtas. At ngayon, ako po ay narito na kasama ko ang aking sambahayan at patuloy kami at masiglang maglilingkod. Kahit na noon dumating sa buhay namin, mananatili po kaming Iglesia ni Cristo. Kaya Kabik, salamat na lamang po at talagang narito at napaloob ako sa tunay na paglilingkod. Kung noon po na ako'y kaanib sa Katoliko, na ako'y naging masigla doon, ay mas lalo ko pong patutunayan sa loob ng Iglesia ni Cristo na bagamat ako lahat ay ang aking sambahayan ay may mga tungkulin, ay lalo ko pong ipakikita ang aking pagsisikap na matugunan lalo na sapagkat ako'y nasa tunay na paglilingkod. At ipinagpapasalamat ko po ito Kabik sa Panginoong Diyos sapagkat naririto ako sa tunay at tamang paglilingkod. Na ito naman po ang pinakahangad ng lahat na sana manatili kami sa karapatan hanggang sa wakas na ng aming buhay. Ano man ang mangyari, Iglesia pa rin kami ni Cristo. Mga kaibigan, muli po nawa nakatulong kami sa ginagawa ninyong pagsusuri at sa paghanap po ninyo ng katotohanan. Hangad po namin na tayong lahat ay magkasama-sama sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo, maisagawa ang marapat na paglilingkod sa Panginoon Diyos. At higit po sa lahat, sama-sama nating kamtin ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan pagdating ng araw ng paghukom. Muli po, samahan niyo kami sa isang panalangin ng pagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Ama naming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Amen. Sa minsan pa pong pagkasangkapan mo sa palatuntunang ito Opo. upang magliwanag po ang iyong mga katotohanan Amen. at maiparating po sa marami pang mga tao. Amen. Pinupuri ka po namin, Ama, alang-alang sa pagkakataon na ibinibigay mo po sa amin, maging sa pagkakataong ipinagkalob mo sa lahat ng narating ng palatuntunang ito Amen. upang maunawaan po ang iyong mga katotohanan. Amen. Ibiyaya mo po nawa ang pananampalataya sa lahat ng nakapanood at nakapakinig. Opo. Tulungan mo po pagkalooban ng pagkakataong mapaglingkuran ka ng buong katapatan. Amen. Magkakasama kami sa loob ng tunay na iglesia. Pangsama-sama din po kami sa pagmamana ng buhay na walang hanggan. Amen. Panginoong Hesus, pakipamagitan mo po kami sa Ama. Ilapit mo po sa Kanyang aming mga panalangin. At naway, ipagkaloob mo po ang marami pang pagtatagumpay sa iyong banal na iglesia. Amen. Sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Ama, nananalig na po kaming lubos. Ipinagkakaloob mo po ang aming pangangailangan. Amen. At binabasbasan ng aming sambahayan. Amen. Magalang po naming hinihiling sa iyo ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.